Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, doon sa Dalilul Muslim, tinatalakay pa rin natin yung mga nawaqidul Islam. At ngayon nga inshallah, yung pang-lima na nakid. At ang panlima na nakid, man abgada shay'an mimma ja'a bihi Rasulu sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafar. Sino man ang mamuhi sa anumang dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit pag ginagawa niya ito, ang tao na ito ay lumalabas sa Islam. So, ibig sabihin nito, man abgada, yung namumuhi talaga siya. Ibig sabihin, inaayawan niya. Inaayawan niya. Hindi lang yung kumbaga, nahihirapan siya. Kasi mayroong mga batas sa Islam, halimbawa, kumbaga nahihirapan yung tao na tanggapin o tuparin. Bawa sa babae, di ba? Yung lalaki pwede mag-asawa hanggang 4. Yung babae, nahihirapan siya kasi nagseselos siya. Kung hindi naman siya namumuhi, inshallah ay malayo siya rito. Yun yung pinagkaiba nila. Yung bugod talagang yung yung namumuhi ka. Yung kahit marinig mo, ayaw mo. Kahit marinig mo lang tungkol dito ay inaayawan mo. Yan yung tinutukoy dito na bugod. Pagkamuhi, pagkapuot, pagkagalit, pandidiri, ayaw mo sa mga gawain na yon sa Islam. At actually, hindi lang gawain, kasi tinukoy dito, mimma ja'a bihi Rasul. Anumang dala, ang pagkamuhi sa anumang dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, maaaring ito ay hadith, o anumang ulat mula sa kanya, di ba? Sabihin na nating aya mismo, kasi dala rin naman yun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang Quran, dala rin mismo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sino man ang mamuhi sa anumang dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paniniwala man ito, gawaing pagsamba, mga muamala, sino mang kamuhian niya ito, kahit pag ginagawa niya ito, siya ay tumatalikod sa Islam. Kasi nga halimbawa muli, yung babae, nag-asawa yung asawa niyang lalaki ng pangalawa. Tapos galit na galit siya. At talagang namumuhi siya sa taaddud, yung pag-aasawa ng lalaki ng mahigit sa isa. Hindi siya nakipaghiwalay sa asawa niya. Nandun talaga siya sa relasyon na yun, pero muhing-muhi siya rito. Yun ay kufur. Yun ay kawalan ng pananampalataya, yun ay pagtalikod sa Islam. So mahalaga na kumbaga ma-distinguish natin yung bugod at yung iba pang uri ng kumbaga damdamin ng tao sa mga isinabatas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ito inshallah ay mas matatalakay natin sa usapin na ito. Mal farqu bayna karahatit tashri' wa karahatit taba'. Anong pinagkaiba ng pag-ayaw ng tao doon sa mismong batas at pag-ayaw ng tao sa pagpapatupad o pagsunod sa batas? So maaaring magkaiba itong dalawang bagay na ito. Kasi maaaring mangyari doon sa panglimang nakid na ito, yung batas mismo ni Allah ang ayaw niya. Yung batas mismo ni Allah ang ayaw niya. At maari naman yung tao, halimbawa palagi nating sample yung babae na galit siya sa taaddud, galit sa pag-aasawa ng lalaki na mahigit sa isa. So maaring kinamumuhian niya ang kumbaga mailagay sa ganong sitwasyon o susunod siya sa ganong kalagayan
Pero hindi naman niya kinamumuhian ng Islam. Hindi niya kinamumuhian ang ta'addud. Ayaw lang talaga niya rito kasi yung asawa niya pabaya, halimbawa. Yung asawa niya, dahil nag-asawa ng pangalawa, nakalimutan na siya. O pinapabayaan na siya, ganun nga. So maring mayroong pagkakaiba. Pero karagdagan na detalye dito, inshallah. Sa tanong, ma hukmu man ya'mal fardan aw yaltasim amran min awamirillah imtithalan li amrillah wa huwa fi qararihi nafsihi ghayr radin an hadal amr aw karihun lahu waliyadu billah. Ano raw ang hukom sa sino mang gumawa ng anumang obligado na gawain at nagsisikap siya rito na matupad ang mga utos ni Allah bilang pagsunod sa utos ni Allah. Pero siya sa kanyang sarili ay hindi nalulugod sa pagsunod sa utos na ito. Na kumbaga hindi naman niya kinapupuutan, pero maaring sa kanya ay kumbaga kamuhi-muhi o kumbaga hindi katanggap-tanggap o nahihirapan nga siya sa kalagayan na ito. Halimbawa, ala sabilil mithal, tatahajjab imtithalan li amrillahi azza wa jal. So halimbawa, merong babae, naghihijab siya bilang pagsunod sa utos ni Allah. Wahiya gaira mukniatun bil hijabi aslan. Pero hindi siya talaga naniniwala na ang hijab ay, kumbaga hindi siya naniniwala doon sa mga pinaniniwalaan natin tungkol sa hijab. Na ito ay nag-iingat sa babae o ito ay kumbaga nagiging dahilan na magiging mas ligtas ang babae sa pamayanan. Hindi siya naniniwala doon. Ang ginagawa niya, naghihijab lang siya para sundin si Allah. Wa karihatun lahu. So sinusunod niya ito para lang sundin si Allah kahit pa hindi niya ito nagugustuhan. Wa tatamanna naz'ahu laula anna Allah huwa alladhi amara bihi. Itong babae na ito, gusto niya talagang hindi maghijab. Yung nga lang, si Allah ang nag-utos nito kaya sinusunod na lang niya. So parang yung kumbaga, parang ang hirap isipin na may taong ganito. Na hindi niya gusto yung utos pero sinusunod niya. Pero maaring may taong ganito. Kasi mga ganitong damdamin actually, hindi naman hindi naman hinahayag ng marami sa mga tao na nahihirapan sila sa pagsunod. Hindi nila hinahayag. Yung mga naghahayag nito, yung mga talagang kupal, yung talagang mga pasaway, yung talagang mga suwail kay Allah. Yung talagang hindi na naghihijab, tapos nagsasalita pa laban sa hijab. Meron pa nga ako nakita sabi nila yung yung, hindi ko alam kung totoo yun Kasi di ba yung Facebook meron siyang bagong ngayon app, yung Threads. Yung Threads bagong app ng Meta. Parang pantapat 'yun ng ng Meta, yung Meta siya yung may-ari ng Facebook. Yung Threads pantapat nila sa Twitter. Minsan doon may mga random na post lalabas Meron dong tomboy nag-umrah. Nung nag-umrah siya, suot ng lalaki. Hindi suot ng babae. Suot ng lalaki, hindi suot ng babae. So yun talaga, suwail talaga yun. Kasi hayagan niyang sinusuway si Allah. Pero maaring may tao na ganito, na nahihirapan siya o ayaw niya ng hijab. So ganito raw, wal qiyasu ala hadal amar. So sa ganitong kalagayan, so humihingi siya ng paglilinaw kung tong babae na ito ay nakakagawa ba ng nakid. Nakagawa ba siya ng nakid sa kanyang ginagawa na ito. So ito alhamdulillah yung naging paglilinaw sa usapin na ito. Al-wajibu alal mu'mini ar-rida wa taslim li amrillahi ta'ala. Ang wajib sa mananampalataya ay ang malugod at ang tumalima sa anumang utos ni Allah. Wa imtithaluhu at sa pagsasakatuparan
ng isinabatas ni Allah. Wa la yakunu fi nafsihi harajun wala dikun min tashri'ihi. Ang asal sa kumbaga yung ang normal na pagsunod ng tao kay Allah ay hindi marapat na magkakaroon sa kanyang sarili ng haraj wala diku min tashri'ihi. Na kumbaga hindi siya nakakaramdam ng anumang paghihirap o paninikip ng dibdib sa pagsunod sa mga isinabatas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat maluwag niya itong tinatanggap. Ganun talaga dapat ang Muslim. Ganun talaga dapat ang Muslim. Halimbawa sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Nisa, chapter 4, verse 65, sabi ni Allah, sumpa sa iyong Panginoon, hindi sila tunay na nananampalataya hanggang sa gawin kanilang hukom, gawin kanilang tagahatol sa anumang pinagtatalunan nila. Ibig sabihin, kapag mayroong bagay na hindi na pagkakasunduan ng mga Muslim, babalik sila sa pagkuha ng mga dalil sa Quran at sa Sunnah. Hindi sa kung ano-ano pa mang logic o batas ng tao. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. At matapos nga na mapagtibay kung ano yung tama, wala silang dapat na mararamdaman na hirap sa pagtanggap. Hindi sila dapat nahihirapan sa pagtanggap sa napagtibay na ito na katotohanan. Wa yusallimuna taslima. At sila nga ay sumusunod dito ng kumpletong pagsunod. Wa qad akhbara Allah Ta'ala anna karahata ma anzalallah minal kufur. At yun nga, ipinabatid ni Allah sa atin na ang pagkamuhi sa anumang ibinaba ni Allah ay kufur, kawalang pananampalataya. Pero syempre itong usapin dito, so meron ba pinagkaiba? At ano ba ang pinagkaiba nung namumuhi sa pagsasabatas at yung namumuhi sa pagsunod dito? So katulad nga nung example nga dito yung sa hijab. So sa ganitong paraan mauunawaan natin. Actually, dalawang fatwa itong babasahin natin may kinalaman dito sa panlimang nakid. Yung man abgada mimma ja'a bihir rasul, dalawa. Ito yung naghihijab, pero ayaw niya sa hijab, hindi niya kinamumuhian yung batas. Tapos yung pangalawa, ayaw niya talaga ng ta'addud. Ayaw niya na yung asawa niya mag-aasawa ng pangalawa. So kasi doon natin higit na mauunawaan ang tungkol dito, insyaallah. So kufur nga yung pagkamuhi sa anumang pagsasabatas ni Allah. Sinabi doon sa Surah Muhammad, chapter 47, verse 9, "Dhalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum." Dahil sa kanilang pagkamuhi sa ipinahayag ni Allah, pinawalang bisa ni Allah ang kanilang mga gawain. Ibig sabihin na walang nang saysay ang kanilang mga gawain. Kahit ginawa pa nila yun ng may ikhlas, mawawalan yun ng saysay. At gayon din sinabi ni Allah sa Surah Shura, verse 13, "Kabura alal musyrikina ma tad'uuhum ilayhi." Naging mabigat sa mga nagtatambal kay Allah ang ipinangaanyaya mo sa kanila, yung tauhid. Siyempre, hindi rin ito dapat ugali ng mananampalataya. Kapag ang mananampalataya ay inanyayahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o inutusan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungo sa isang bagay, dapat ito ay susundin nila ng may maluwag na kalooban. At gayon din, "Laqad ji'nakum bil haqqi." Ipinarating namin sa inyo ang katotohanan, "walakin aktharakum lil haqqi karihun." Subalit ang karamihan sa inyo ay namumuhi sa katotohanan. So nabanggit ito sa Surah Az-Zukhruf, verse 78. So tungkol nga doon sa An-Naqidul Khamis, qala Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah fi Nawaqidil Islam, sinabi ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah tungkol sa mga Nawaqidul Islam na siya ang author ng Kitabut Tauhid na binabasa natin.
Man abgada shay'an mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafar. Yung nga sinabi niya, sino man ang mamuhi sa anumang dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahit pag ginagawa niya na ito, ang tao na ito ay tumatalikod sa Islam. Wal muradu kirahatut tashri' la kirahatut taba. Sa dito, nilinaw ang nagiging dahilan na magiging kafir ang sino mang namumuhi sa dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang kirahatut tashri'. Hindi yung kirahatut taba. Yung namumuhi sa batas, siya yung nagiging kafir. Pero yung namumuhi sa pagsunod dito, hindi naman siya nagiging kafir. Pero syempre, depende rin. Maaring, kumbaga, meron siyang kasalanan at iba pa. Syempre, ang paghahatol sa kanya ay kay Allah. Pero ang malinaw sa atin, sa usapin na ito, sa hukom dito sa dunya, hindi kufur. Yung ginagawa ng babae na ito na sample natin, na naghihijab siya pero ayaw niya maghijab talaga. Ayaw niya talaga maghijab. Hindi siya nagiging kafir kasi hindi naman niya kinamumuhian ang pagsasabatas tungkol sa paghihijab. Wa amma nufur tab min ba'dil ahkam li thaqliha aw masyakkatiha 'ala an-nafs ka kirahatil musharaka fil jihad aw al-iktisal ma'a shiddatil barad aw al-kirahati al-mar'a li wujubi liwujudin darratin laha dikuha min satri wajhiha ma taslimi li hukmillahi wa syar'ihi wa i'tikaduhu annahu al-khair wal adl wal falah fahada la yunafir rida bi hukmillahi wa i'tikadu annahu haqqun wa adalun. So paanong hindi nagiging kufur yung karahatut tab? Kumbaga, yung babae, yung example natin kanina, hindi niya may inaayawan yung yung batas tungkol sa paghihijab. Kumbaga, inaayawan niya lang yung yung pagsusuot ng hijab. Gusto niya talaga magtanggal ng hijab pero ayaw niya kasi utos ni Allah. Parang parang kulit ba? Parang Pero may babae nga siguro talagang may babae siguro talagang ganon. Kasi maaring merong iba't ibang dahilan kung bakit ganon yung tao. Kasi nga, maaring may mga tao ay nga dito sa sinabi, maaring nahihirapan sila sa pagsunod. Kaya nila kinamumuhian yung pagsunod. Bagaman hindi nila kinamumuhian yung pagsasabatas. Yung nga, nahihirapan sila lithakliha dahil nabibigatan sila sa pagsunod na ito. O kaya nahihirapan sila sa kanilang mga sarili sa pagsusuot ng hijab. Halimbawa, doon muna tayo mag-focus sa pagsusuot ng hijab. Tapos mula roon sa mga kaida nito, maaari na natin itong i-apply sa iba pang mga pagsasabatas sa Islam. So maaaring yung babae ay ganun nga. Dahil nga, maaari rin nga itong applicable doon sa tao na namumuhi siya na sumama sa jihad. O kaya, namumuhi siya na maligo. Halimbawa, Jumu'ah, di ba? Ayaw niyang maligo dahil sobrang lamig. O kaya, yung babae, ayaw niyang makipagtalik dahil sa kanyang buwan ng dalaw. So, meron ditong mga sample, kumbaga na iba-iba, na maaring magiging dahilan na yung tao ay umaayaw sa pagsunod, bagaman sinusunod nila o hindi naman nila inaayawan ang pagsasabatas. So yung tao na maaring umaayaw sa jihad, so magkakaroon ito ng iba-ibang hukom . Yung tao na umaayaw sa pagsasagawa ng hijab, pagsasagawa ng jihad, nakakagawa siya ng haram. Okay? Yung tao naman na ayaw maligo dahil sobrang lamig, maring para sa Jumu'ah, walang problema. Kasi sunna naman yung paliligo sa
Jumu'ah ayon sa mga scholar, bagaman may ibang nagsasabi na ito ay wajib. At kung paliligo naman ito sa janaba, ayun ang may problema kasi hindi tanggap ang kanyang sala. So magiging haram din yung hindi niya paliligo. Tapos magsasala siya, magwudu lang siya, hindi pwede. At yung pag-ayaw ng babae sa pakikipagtalik dahil sa buwan ng dalaw, wajib nga sa kanya ang tumanggi. So, sa mga ganitong pagkakataon, kumaga, tinatanggihan nila yung isang bagay na pinahintulutan dahil sa isang pinahintulutang dahilan. So maaring kakaroon nga ng iba't ibang mga ahkam. Pero dun sa halimbawa, audikaha min satri wajhiha, halimbawa merong babae na ayaw niyang takpan yung kanyang mukha o ayaw niyang maghijab, samantalang sumusunod naman siya kay Allah, nagtakip nga siya ng kanyang katawan, kumbaga naghijab siya talaga, sa kanyang isinabatas, sumunod siya kay Allah sa kanyang isinabatas, at nahihirapan siyang sumunod sa paghihijab pero naniniwala siya na ito ang kabutihan at narito ang katarungan at tagumpay, fahada la yunafir rida bihukmillah. So ito ay hindi nakakasira sa kanyang kaluguran sa hatol ni Allah at sa kanyang paniniwala na ito ang katotohanan at ito ay makatarungan. So hindi siya nagiging kafir. Yung babae na hindi naman niya kinamumuhian ng pagsasabatas tungkol sa hijab, pero ayaw niya talaga maghijab, pero sumusunod pa rin siya anyways, hindi siya nagiging kafir. Hindi siya nagiging kafir. So meron pa binanggit dito na ayah, Suratul Baqarah verse 216, Kutiba alaykumul qital wa huwa kurhun lakum. So binanggit ni Allah dito yung isang halimbawa. Itinalaga sa inyo ni Allah, isinabatas sa inyo ni Allah ang jihad, kahit ito ay kamuhi-muhi sa inyo. So ang jihad, sinabi talaga ni Allah na kamuhi-muhi ito sa mga tao. Totoo nga. Kamuhi-muhi ito sa mga tao. Sa iba't ibang mga dahilan. Maaring nifaq, munafik siya kaya siya namumuhi sa jihad. O maaring mu'min talaga siya pero ayaw niya yung jihad. Kasi pag nagkaroon ng jihad, maapektuhan yung negosyo niya. O kaya natatakot siya na mapatay siya. O natatakot siya na gumastos sa landas ni Allah. Sisingilin siya ng panggastos para tustusan yung mga sundalo. Kaya ayaw niya sa jihad. Pero hindi naman niya itinatanggi ang jihad. So hindi pa rin yung nagiging kafir. Hindi pa rin yung nagiging kafir. Kasi si Allah mismo ang nagsabi na magiging mahirap talaga ang jihad para sa mga tao at maaring kamumuhian nga ito ng mga tao. Aayawan ito ng mga tao. At ang kurhul jihad dito na tinutukoy, hindi yung pagkamuhi sa pagsasabatas, kundi pagkamuhi sa pagsasakatuparan ng isinabatas. Pagkamuhi sa pagsasakatuparan ng jihad. Kasi yung tao na yung namumuhi talaga nga sa mismong pagsasabatas, kahit pag-aralan niya yun, ayaw niya pag-aralan. Pero yung tao na maaring ang namumuhi lang siya sa pagsunod, so halimbawa may lecture tungkol sa jihad, dadalo siya, hindi naman niya kinamumuhian yung tungkol sa jihad, pero namumuhi siya na siya mismo nandun sa jihad, yun ay hindi kufur. So sa parehong example doon kanina sa babae na hindi naman niya kinamumuhian ng hijab, ang batas tungkol sa hijab, pero kinamumuhian niya ang pagsusot ng hijab. Sa iba't ibang mga kadahilanan. Sa nga, kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Isinabatas sa inyo ang jihad at ito ay kamuhi-muhi sa inyo. Kahit ito ay kamuhi-muhi sa inyo. Wa asa an takrahu shay'aw wa huwa khairul lakum. Wa asa an takrahu shay'aw wa huwa khairul lakum. Maaring kayo ay namumuhi sa isang bagay na mabuti pala para sa inyo. So sinabi ni Allah na talagang maaring namumuhi ang tao sa jihad pero mabuti pala ito para sa kanila. Wa asa an tuhibbu shay'aw wa huwa sharrul lakum. At maaring kayo naman ay magmamahal sa isang bagay na nakakasama pala para sa inyo. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Si Allah ang nakakaalam at kayo ay walang nalalaman.
Waqad bayyana ahlul ilm al-farqu bayna kirahati amrillahi wa syar'ihi. So mula sa mga dalil na ito, ay napagtibay na ng mga scholar ang pinagkaiba ng pagkamuhi sa pagsasabatas, wa kirahatul fi'il, at ang pagkamuhi sa pagsunod sa pagsasabatas na ito. Magkaiba sila. Wa taqluhu alan nafs aw an-nufur aw nufurut tab'i minhu wa nahnu nankuluhuna ba'da kalamihim. Kasi nga magkaiba yung pagkamuhi ng tao sa pagsasabatas ni Allah sa mismong batas at yung pagkumuhi niya na gagawin niya ito o kaya nahihirapan siya sa pagsunod dito o kaya ay nilalayuan niya ang pagsunod dito. So merong ilang mga sinabi ang mga scholar tungkol dito. Sinabi ni Ibnul Jawzi rahimahullah in the tafsiri qawlihi ta'ala, sa nabanggit ni Ibnul Jawzi sa kanyang tafsir sa sinabi ni Allah na wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun, na meron daw grupo ng mga mananampalataya ang namumuhi. Ang tinutukoy dito na kinamumuhian nila yung jihad. So ito'y nababanggit sa Suratul Anfal verse 5. Fiha kaulan ahaduha karihuna kurujak. So meron daw dalawang akwal kung anong kinamumuhian dito na tinutukoy. Pero nga, ang pangunahin dito yung jihad kasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karihuna kurujak o kurujak. Ang pagkamuhi nila sa paghayo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa jihad. Kasi pag umalis si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa jihad, ibig sabihin kasama sila dapat. So merong mga Muslim na ayaw nila ito. Katulad nga nangyari doon sa Ghazwatut Tabuk na merong mga sahaba na nagpaiwan. At ang pagbalik ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi talaga sila kinausap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng ilang mga araw bilang parusa sa kanila hanggang sa pinatawad sila ni Allah. Hindi sila naging kafir. Kinamuhian nila yung jihad. Hindi sila nag-jihad nang dumating ang panahon ng jihad, pero hindi sila naging kafir. Kasi kinamuhian nila yung pagsunod, hindi yung pagsasabatas. Pero syempre mapanganib ito Hindi natin ito minamaliit. Yung kumbaga nakaramdam yung tao ng hirap o kaya katigasan ng ulo sa pagsunod. So hindi rin naman ibig sabihin ito na okay lang. So dapat yung tao, katulad sa naunang aya na nabanggit natin, dapat maluwag sa kanyang kalooban na siya ay susunod kay Allah. Katulad sa pang-aya, hindi marapat para sa mga mananampalataya na kapag nag-utos si Allah at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na meron silang pagpipilian. So dapat susunod sila. Ang nililinaw lang dito, hindi kafir ang namumuhi sa pagsunod. Pero tinutukoy lang dito, tinatalakay natin, hindi siya nagiging kafir. Pero hindi ito ibig sabihin na pwede o walang problema. Na okay lang na maging matigas ang ulo mo sa pagsunod. Okay, so hindi nga porke sumusunod ka, kumbaga, sapat na yun. So dapat kasi hahatulan din yung pati ang ating mga damdamin. At maaaring may kinalaman yun sa laki ng gantimpala na makukuha natin sa ating mga pagsasakatuparan ng mga isinabatas ni Allah. Alhamdulillah. So, hindi nagiging kafir yung tao niya, pero nga, hindi ibig sabihin na dapat ganun ang Muslim o pwedeng maging ganun ang Muslim. So, yun yung isa sa mga sinabi tungkol dito. Alhamdulillah. At yung iba pang mga paglilinaw dito, inshallah, tutuloy natin next week para maging maging malinaw sa atin ang tungkol sa usapin nito. Yan nga ang panglimang nakid, man abgada mimma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafar. Sino man ang mamuhi sa anumang dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na paniniwala o gawaing pagsamba, kahit pag ginagawa niya ito, siya ay nagiging kafir. At magkaiba yung pagkamuhi sa pagsasabatas at yung pagkamuhi sa pagsunod dito. Alhamdulillah. Sa inyong unang nalinaw natin, inshallah. So, dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.